Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig ng Panginoon Diyos, Banal po yun sa Kristo at gabay ng kalimutan ni Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong babasahin sa inyo ang mga mensahe ito mula sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Cristo. Yung po dito ko sa mga taga-Roma Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2 sa pamensahe. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Yeso Cristo, sa pamamagitan niya mayroon na tayong kapat sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay nakamtan natin ang kalagahan ng Diyos na ating tinatamasa at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kanuwalan. Ang patuloy po ng Roma Kabanata 2, talatang 21 hanggang 22 ito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Bumarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 3, talatang 5 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, malay na simbuyon ng damdamin, ang nasa at ang pag-imbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noong una, namuhay rin kayong sama na mga taong gumagawa niyon noong pinag-ahari ang pakagpitan ng laman. Ngunit ngayon, itakwin ninyong lahat ang mga ito, galit o sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yabang hinubad na ninyo ang tao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang kaalaman tungkol sa Kanya. Tuloy po natin 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 14. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhati ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa libro ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating pong pasalamatan ang banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ating pong ipaliliwanag sa inyo ang mensahe nito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na God is renewing everyone through Jesus Christ. Nais ibapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung magitan ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga ipinahayag na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating banal na Panginoon. Tayo ay pinabagan at nagkaroon ng kagandahan ng loob sa atin sa magitan ng Panginoon sa Kristo na tayo ay bigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay at patawarin tayo sa ating pagkakasala. Tayo ay pinatawad at yan ang pagkakataong magbago. Hindi magpatuloy sa kasamaan, kundi magbagong buhay para tayo ay makaisa sa kanyang tinakda para sa takdang panahon at makapamuhay kang maduwid sa pamumuhay na ito at lahat tayo ay tamasahin ang mabuting pamumuhay sa pamumuhay na ito.
Ngayon ay hindi naman lahat ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay tayo mga nanampalataya at naniwala sa ating Panginoon Kristo, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ay ating isabuhay ang magbalita mula doon sa mga iba't ibang pagbubog nito sa ating mga pagkatao. Kagaya ng mayroon tayong pagtitiis, tayo ay dapat ay may malasakit sa kapwa, tayo ay mahabagin, matuloy. Iba't ibang mga gabay na ito upang tayo ay, lalong-lalo na hindi tayo makakita ng laman, upang tayo ay makaiwas sa paggawa ng hindi mabuti. Tayo ay binabayan na tayo ay huwag nating gawin sa kapwa, nating gawin sa sarili. O tayo ay kung ano ang ating inasik, yun din ang ating aanihin. Kaya huwag tayo ay sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating magbagong buhay, sa Panginoon Kristo, iwaksin na natin ang lahat ng masamang kita ng laman. At yung gabay sa paghubog ng ating pag-uugali ay malaking bagay upang masunod natin upang makagawa tayo ng mabuti at masunod natin ang Panginoon Diyos paggawa ng mabuti. Mula doon sa mga kautusan na ito ay maging magagandang mga pag-uugali na maiwasan natin ito at iba't ibang mga mabubuting mga gawa. So tayo ay magagabayan sa mabubuting gawa mula sa binalangkas ng mabuting balita mula doon sa paghubog na ginagawa sa atin ng ating banal na Panginoon. May iwasan natin ang makasamaan kung tayo ay mawala makapitan ng laman at tayo magiging maka-spiritual. So tayo ay, kagaya ng sinabi rin dito, direktang pinartikular ng Panginoon Diyos, huwag tayong iwasan natin yung mga samang pagnanasa, kasinungalingan, yung uod, galit, panunungayaw, marami na mga masamang pag-uugali na dapat nating iwasan at gabayan tayo ng mabuting pag-uugali upang tayo patuloy na makagawa ng mabuti na sa gabay ng pag-ibig. Yan nga, tayo maging mabuti, mabait, masunurin, mabuti yan. Kung tayo ay magkakaroon ng magandang pag-uugali, mula dyan, nanusunod natin ang mabuting bagay na nais ng ating banal na Panginoon. Sa ngayon, may iwasan natin ng pagkakamali. Kung may iwasan natin ng pagkakamali, tayo ay hindi mapapahamak. Gaya ng sinabi Kristo, kung mapapatuloy tayo sa ating pagkakasala, sa gitna ng pagpapatawad niya, ay mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo, kagaya ng praktikal at spiritual. Sa spirituality, pagdating ng takdang panahon, tayo ay mapaparusahan sa pagkakatangapon. Or else tayo ay mapahamak sapagkat pagpuprotektahan ng Diyos yung mga mga gagawin mo ng kasamaan, maaaring ito kayo. Or else, iandya sa iyo, mas maganda. Or else, in a practicality, ikaw ay tuksain ng gobyerno. Kung illegal ang ginagawa mo o krimen, paglabag sa batas. Maliban dyan, yung kapwa-tao mo ay maaaring gumawa ng hindi maganda sa iyo kung ikay gumagawa ng mabuti. So, ikaw ay maaaring mapahamak from your evilness o makapitan ng laman. Kaya iiwasan mo ito para hindi kayo nakapahamakan hanggang sa mabigat na magdulot ng kamatayan sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Yung makapitan ng laman at kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, samantalang spiritual ay nagdudulot ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay tahakin yung mabuting balita upang hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa takdang panahon at tayo ay gabayan ng buhay sa pamumuhay na ito. At tayo ay hindi mapahamak sa anumang uri ng mga kasamaan at tayo protektahan ng Diyos. Tayo ay gabayan ng kanyang mga pagpapala at pagpapala. So, yan ang pinakamaganda kapag tayo ay nananampalatayang banal na Panginoon. Sapagkat para tayong doon nga sa mga taong doon sa mga tao na hindi nananampalataya, para tayong bahay na itinayo sa or else para hindi ka pa nakatayo sa buhanginan kung ikay walang pananampalataya. Ngayon kung ikaw ay may matibay na pananampalataya, para kang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. So maging matibay ka kung dumating yung mga kasakong pagsubok sa buhay mo. Kaya mong maharap ito. Pero kung ikaw ay mahina, hindi mo maharap yun, magkakasala ka. Kaya kung ikaw ay
Kaya tayo ay tinuturuan at tinuhubog tayo ng banal na Panginoon Diyos paano natin naharapin ang pamumuhay nito. Sapagkat hindi lahat ay gumagawa ng mabuti. Mayroong nagkakamali at hindi na napalataya. So yung mga yon, kapag gumawa ng masama sa iyo, maaari ka rin gumawa ng hindi mabuti. So kaya kung ikaw ay sumusunod sa mabuting balita, magiging matibay ka doon sa kasamaan ng iba. Hindi ka magkakasala at hindi ka gagawa ng masama. At maging mahusay tayo kung paano tayo makatutulong mapairal ang pagbabago o mapagbago natin yung kapwa-tao natin. Mayroong ang diablo ay mapanlinlang sa tao. So inaakala natin kung isang tao na pinasasama ng diablo ay talagang masamang tao. So ikaw naman ay kumakampi ka. O parang kinakasihan mo yung diablo sa isang tao na nagpapasama ng isang tao. So nakikisimpatiya ka para yung tao ay mo yung akala mo'y binabago. So malitan din naman ng hindi pa gawang mabuti o gawa rin hindi mabuti. So pag nabagpas sa batas din, ikaw nga abuso. Ngayon, inaakala mo na ikaw ay nasa mabuti. So hindi ka nagpapabago, nang aabuso ka, gumagawa ka ng kasamaan. So kaya kapag ikaw ay kaya maging hindi ka basta pinatawad ng banal na Panginoon Diyos, so para ikaw ay mayroong gabay sa pagpapatawad at pagbabagong buhay, unawain mo yung mabuting balita kung paano ka gagawa ng mabuti. O kung paano ka mamumuhay ng mabuti at may kalitasang spiritual. So, ito nga na ating yung ating binanggit, ganun tayo dapat mamumuhay mula doon sa mabuting balita. Mayroon tayong guidance how to live. Para mayroong kaligtasan ng spiritual, hindi ka makahamak. Ano ba yung mabuti? So, yung sinasabi ng Bible, yun yung mabuti. From God. So, iba yung mabuti ng mga hindi naninimpalataya sa Diyos at mga demonyo. Ang mabuti sa kanila, yung kasama ang ginagawa nila, yung pang-aabuso. Ang mabuti sa kanila, yung mga pagsabatan. Hindi yung nasa kalooban ng Diyos at yung kung paano mo tutuparin, yung halimbawa pagtupad sa pamahalaan. So, yun yung mabuti sa Diyos na dapat natin sundin. So, ngayon ay yung mabuti ay yung mga hindi maka-Diyos na mga gawain na inaakala mo ay so mali yun. Na kung paano mo itutuwid yung isang tao sa pamamagitan ng mali mong gawa. Mali yun. Kaya kinakailangan huwag kayo mali ng espiritu ng kamali. Sapagkat kapag kakainali ng espiritu ng kamali, mapapahamak kayo kasama nila, pamapasapoy ka ng impyerno. At pinakamasama, ikay mailaan na doon sa dagdagatang apoy sa paggawa mo ng kamalian, sa pagnalinlang ka ng espiritu ng kamali. So, nakanaroon sa patuloy ng pagkakamali. Or else, mapupuksa ka sa bumubuhay nito through government na gabay para sabatain yung masama. Or else, God will protect the good. So, mga ginagawa mo para umiral yung kabutihan. So, yun, at muli, sana ay nagabayan kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabagi ito ng mabuting balita at kayo malaking pag-asa ng kaligtasang espiritual at sa pagkalima ng mabuting balita. At muli, sana tayo ay patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos Panginoon Kristo. At tayo gabayan ng kanyang kaliwanagan, ng kaliwanagan at magabayan kayo sa ating pagbabaging ito at talimahin niyo ang mabuting balita. At gabayan kayo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay sa pagtalima ng mabuting balita. Kayo manalangin na upang gabayan kayo ng kaliwanagan. Patuloy kayong gabayan sa pagtalima ng mabuting balita. So, pagtalima nito. Gayunman ay hindi man tayo gabayan ng himala ng pagmimilagro ng kaliwanagan, ay maraming gabay ang ating banal na Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Santa Maria, naghihimala ang ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang kaliwanagan. Maraming gabay na himala ang ating banal na Panginoon Diyos para isa katuparan natin na tukan ang kanyang kalooban. Maraming gabay siya para tayo ay mamuhay ng mabuti. Mula na lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tayo ay patuloy na nakapamumuhay pa, nakakaraos sa ating pamumuhay, binigbuhay, kalusugan, mga ganyang mga bagay. Inaadya tayo sa mga kapahamakan. At usually tayong lahat ay inaadya sa kapahamakan dahil tayo ay binibigyan ng pagkakataon din yung mga tao nagkakamali. But in the other hand, Panginoon Diyos
maaaring mapahamak sila kung sila ay patuloy sa pagkakamali. Kaya magbago. Kung tayo ay nagkasala, at the end of the day, or kapag gawa mo, italang alang mo agad ng Panginoon Diyos. Para hindi ka nagkakamali, or kung nagkamali ka, ipagpatawad mo agad at huwag mo nang ipagpatuloy pa. Sapagkat maaaring ka mapahamak sa iyong mga ginagawa. Meron kasing tao, kapag minsan ka lang nagkamali instantly, mapapahamak ka. Meron mga tao matagal bago maibigay sa kanila yun, o bago sila mapahamak, or bago sila masawata ng kabutihan ng gobyerno. May mga kriminal kasi, tumatagal yung krimen. Matagal bago masawata ng pamahalaan. Or meron naman, nagagawa bago pa lang gagawa, nasawata na. Diba? Meron mga bagay na ganyan. So ngayon, para hindi tayo mapahamak, pag hindi nakapatuwaran, mag-iba yun ang paggawa. Muli doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magabayan ng Banal na Santa Maria, magkaisa tayo, maliwanagan tayo, at unawain natin ang ating mga relihiyon. At tayo ay makagabay ng kapayapaan, pagkakaisa sa buong mundo. Mula sa pagkakaisa ng mga bansa, pagkakaisa ng bawat mga bansa, sa loob ng bawat mga bansa, mga paniniwala at mga lahi. Hindi lamang yan. At doon sa Vatican Church at saka sa civic, patuloy kayong maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Gabayan kayo ng himala ng kaliwanagan at patuloy niyong mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Diyos. Hindi lamang sa himala ng kaliwanagan at ibang mga gabay. At dito sa ating pagbabahagi ng The Bible, ng mabuting balita sa The Bible Evangelization, patuloy natin dalangin ang gabay ng himala ng Banal na Santa Maria, ng kanyang aparisyon. Panginoon Diyos, Panginoon sa gabayan tayo, maliwanagan kayo at kayo yung mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon at mabuting balita ng ating binabahagi. Doon sa mga kapamalaan, kayo ay mga gabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas na pamamahala, justisya, at tugunin niyo yung karapat-dapat. Sa gayon, makapamumuhay na mabuti ang inyong nasasakupan. At ang mga mamayan, ipanalangin natin yung pamahalaan. Palagi natin sa yung ilapit sa Diyos na sila ay makapamahala ng mabuti at gaya ng ating. Sila ay nakatutupad sa kalooban ng Diyos. At doon sa aming lokal na pamahalaan at lokal na pulisya, kayong magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na mapaigting ang mabuting enforcement at hindi kayo matukso sa mapang-abusong akbangin o matukso sa masamang gawa. Doon naman sa aming lokal na parokya, Tempanta Quezon, Mayon Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, patuloy di pagmuklurin. Ang mga mamayan ng Santa Quezon, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Kristo at magandang hapon. At